Ang eksena ay nagbubukas sa pang-araw-araw na rutina ng pagtakbo ni Yu, na ipinapakita ang kanyang pambihirang tibay at bilis. Dalawang bodyguard ang sumusubok na makasabay sa kanya, ngunit nahihirapan silang abutin ang kanyang lakas. Sa huli, ay hinihingal at halos sumuko na. Ang kanilang pagkabigo at paghanga ay kapansin-pansin, habang tinatanong nila kung gaano katagal balak ni Yu na panatilihin ang kanyang masiglang bilis. Binibigyang diin ang kahanga-hangang pisikal na kondisyon ni Yu bilang isang quadruple champion at ipinapakita ang kanilang sariling maling pagtansya sa kanilang tibay. Naglipat ang eksena sa bahay ni Yu, kung saan ang mga bodyguard, na ngayon ay kapansin-pansin ang pagod at kinikilala ang kanilang pagkatalo, ay pinupuri si Yu para sa kanyang kahanga-hangang kakayahan sa pisikal na aktibidad. At sa isang biglaang pagbabago, ang focus ay lumipat kay Manager Carmen, na nahuli sa hindi inaasahang pagkakataon ng presensya ni Yu, lumitaw na magulo at bagong gising. Ang pagkakatagpo ay pansamantalang humantong sa isang saglit na katahimikan, lumilikha ng isang sandali ng pagkailang. Ngunit, mabilis na umurong si Carmen, at agad ding muling lumitaw pagkatapos ng maikling sandali. Ngayon ay kalmado, maayos na bihis, at handa nang harapin ang araw na may propesyonal na asal. Binati si Yu ng magandang umaga. Si Yu, na nagpapahayag ng pagkalito tungkol sa isang tila pangkaraniwang sandali, tinatanong si Carmen kung mayroong bang nangyaring hindi pangkaraniwan. Mabilis na humingi ng paumanhin si Carmen sa hindi pagising on time para samahan si Yu. Binibigyang diin ang kahalagahan ng kanyang tungkulin na laging maging sa tabi niya sa mga lakad, na ipinapakita ang kanyang responsibilidad sa kaligtasan at schedule ni Yu. Pagkatapos, lumipat ang naratibo sa Lions Gym, kung saan kasama ni Yu si Ki. Nagtanong si Ki tungkol sa araw ni Yu, na nagpapahiwatig ng pag-aalala sa kanyang kaligtasan o sa mga pangyayaring naganap. Tugon ni Yu sa hindi masyadong nag-aalala na paraan, na nagmumungkahi na ang lahat ay normal naman. Pagkatapos ay ibinaling ni Ki ang usapan sa isang mas profesional na tono. Dinadala ang pansin ni Yu sa laban ni Fabrizio mula sa nakaraang araw. Sa video, ipinakilala ng announcer ang laban sa pagitan ng middleweight world title champion na si Fabrizio Santorino at ang hamon, si John Renault. Itinatakda ng pagpapakilala ang mataas na taya ng laban at ang prominensya ng mga kalahok sa mundo ng boxing. Nagkomento si Ki sa laban, partikular sa hitsura ni Renault, na nagmumungkahi na siya ay naagrabyado sa ilang paraan, na nagpapahiwatig ng posibleng hindi patas o di matuwid na taktika na ginamit laban sa kanya. Si Renault, na halatang galit at balisa sa kanilang corner, ay matindi ang reaksyon sa kanyang nararamdamang kawalang katarungan, sumisigaw ng, paano nila nagawa ito? Sinubukan ng kanyang coach na ibalik siya sa focus, pinapayuhan siyang manatiling kalmado, mahinahon, para sa nalalapit na laban. Samantala, makikitang nakangiti ang magkapatid na Santorino, habang tumitingin sa corner nila Renault. Umabot sa rurok ang tensyon ng si Renault, na pinapalakas ng galit at nakatitig sa mga kapatid na Santorino, ay sumumpa ng paghihiganti sa init ng sandali. At nang magsimula ang laban, malinaw na si Fabrizio Santorino ang may kalamangan laban kay Renault. Napansin ni Ki ang reaksyon ni Yu na nagtataka habang nanonood ng laban, at ipinaliwanag na ang paraan ni Fabrizio sa boxing ay kakaiba sa pagiging magaspang at marumi para sa isang kampiyon, malamang na isang bagay na hindi pa nasaksihan ni Yu dati. Binanggit ni Ki ang tungkol sa isa pang mandirigma na kilala sa mas matinding estilo, binibigyang diin ang kakaibang taktika ng agresibong ito sa antas ng kompetisyon. Inilarawan pa ni Ki ang kawalang pakialam ni Fabrizio sa depensa o pagkakaroon ng puntos, sa halip ay nakatuon sa buong pag-atake upang mapabagsak ang kanyang kalaban. Ayon kay Ki, itong primitibo at walang filter na ekspresyon ng karahasan ay kung ano ang humahatak at nagpapasabik sa audience, ginagawa ang mga laban na hindi malilimutan. Patuloy na nagpapaliwanag si Ki tungkol sa natatanging pang-akit ng estilo ng boxing ni Fabrizio. Inilalarawan ito bilang nagtataglay ng isang uri ng voodoo na nagpapasigla sa madla at nagtutulak sa kanyang mga kalaban sa isang hindi pa nararanasang pagkabaliw. Ang aspektong psikolohikal ng estilo ng pakikipaglaban ni Fabrizio ay nagtutulak sa mga katunggali sa isang estado ng galit at kabaliwan na hindi pa nila nararanasan dati. Binabawasan ang laban sa pinakapayak nitong esensya, isang hilaw at primitibong pagtutunggali kung saan nangingibabaw ang pinakadalisay na forma ng pakikipaglaban, isang larangan kung saan tunay na nag-excel si Fabrizio. Binanggit ni Ki na ang mga galaw ni Fabrizio
ay higit sa pangkaraniwan, nagpapahiwatig sa posibilidad ng doping, bagaman hindi tiyak ang tiyak na sangkap, nagmumungkahi na ito ay kailangang maging napakahusay para mapahusay ang ganitong pagganap. Samantala, mula sa perspektibo ng mga manonood, isang reporter ang nagmumuni-muni sa kasikatan ng mga laban ng magkapatid na Santorino, din ang kanilang predictably magulong kalikasan. Inaalala ng reporter ang isang di malilimutang panayam kay Marco at Fabrizio Santorino, at sa panayam, ang tugon ni Fabrizio sa tanong kung ano ang ibig sabihin sa kanya ng boxing ay diretso at mapanghamon. Binabaliwala niya ang esport bilang pagbugbog lamang sa kalaban at pagtanggap ng bayad para dito, din ang legal na kalayaan na magpahayag ng karahasan bilang pangunahing akit ng kanyang karera. Ang kanyang malinaw na kasiyahan sa karahasan sa boxing at ang kanyang pagwawalang bahala sa audience, na kanyang tinawag na mga tanga, ay nagpapakita ng isang hilaw, walang prenong pananaw sa brutal na realidad ng esport. Ang kanyang tawa ay lalo pang nagpapahiwatig ng kanyang walang pakialam na saloobin patungkol sa karahasan at ang aspektong komersyal ng boxing. Samantala sa parehas na tanong, si Marco ay nagbigay ng mas mapag-isip at mahinahon na sagot, kinikilala ang boxing bilang mahalagang show business. Nakikita niya ang esport bilang isang plataporma para aliwin at pasayahin ang audience, na nagpapahiwatig ng pragmatikong pag-unawa sa boxing bilang isang sining ng pagtatanghal na lumalampas sa simpleng pisikal na konfrontasyon. Binanggit din ni Marco ang tungkol sa kritisismo mula sa mga reporter at mga self-proclaimed na fans ng boxing tungkol sa kanilang diskarte, na nagpapahiwatig ng kamalayan sa mga kontrobersya na pumapalibot sa komersyalisasyon at dramatisasyon ng esport. At sa gitna ng laban, gumamit si Fabrizio ng sinadyang headbutt laban kay Renault, isang aksyon na nagpaalab ng galit sa mga manonood. Malakas na pinuna ng mga manonood ang referee sa hindi pagtugon sa foul, tinatanong ang integridad ng laban habang sumisigaw ng akusasyon ng pagkiling. Ang walang pakialam ng ngiti ni Fabrizio bilang tugon sa pag-aalburoto, ang katahimikan ng referee, ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon, nagdudulot ng pagdududa sa katarungan ng kompetisyon. Si Marco, sa gitna ng kontrobersya, ay nagpatuloy sa paliwanag sa kanyang paninindigan tungkol sa kalikasan ng boxing bilang libangan. Inirasyonalisa niya ang insidente bilang bahagi ng espektakulo. Iminumungkahi na ang kanilang pangunahing layunin ay maghatid ng pinakakaakit-akit na palabas na posible, na kung saan ang audience ay kusang nagbabayad. Samantala si Renault, na nag-aalab sa inaksyon ng referee at sa pag-provoke ni Fabrizio, ay nagpa siyang gawin na rin ang ginagawa sa kanya ni Fabrizio, at nang gumanti si Renault ng headbutt laban kay Fabrizio, agad na kumilos ang referee, binigyan si Renault ng babala, at ang aksyong ito ay ikinagulat pareho ni Renault at ng mga manonood, sapagkat ito ay lubos na naiiba sa naunang hindi pag-aksyon ng referee sa katulad ng mga foul ni Fabrizio. Ipinahayag ng mga announcer ang kanilang pagkadismaya, binibigyang diin ang tila double standard sa mga desisyon ng referee, at nagmumungkahi ng pagkiling pabor kay Santorino. Si Ki, na saksi sa pangyayaring ito, ay cynically nagmungkahi na maaaring may impluwensyang pinansyal na nangyayari, na nagpapahiwatig na sa mundo ng propesyonal na boxing, madalas na pera ang nagdidikta sa katarungan at kinalabasan. Samantala, patuloy na nagbigay si Marco ng pananaw sa kalikasan ng boxing bilang libangan, kinikilala na habang ang ilang mga manonood ay nagtatamasa sa karahasan, ang iba ay nasisiyahan sa pagmumura sa mga manlalaban. Buong tapang niyang inamin na ang mga laban nila ay umaakit ng malalaking audience at bumubuo ng makabuluhang kita, na nagmumungkahi na binabaliwala ng asosasyon ang mga alalahanin sa etika pabor sa pinansyal na pakinabang, at habang nagiging magulo ang laban sa pagitan ni Renault at Fabrizio, dahil sa insidente ng headbutting, na i-distract si Renault ng isang alaala ng pag-uusap nila ng kanyang anak na babae. Sa alaalang ito, excited na ibinahagi ng kanyang anak na babae na mayroon na siyang nobyo, na nagtulak kay Renault na magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng binata. Ang pagbunyag na ang nobyo niya ay si Marco Santorino, miyembro ng mismong pamilyang kalaban ni Renault sa ring, ay nagdulot ng pagkagulat at galit sa kanya. Ang agarang reaksyon ni Renault ay protektibo, kinukwestiyon ang paghatol ng kanyang anak na babae, at nagpapahayag ng pag-aalala sa karakter ni Marco, sumasalamin sa hidwaan at kontrobersya na pumapalibot sa pamilya Santorino sa komunidad ng boxing. Si Natalie, anak na babae ni Renault, ay buong puso na ipinagtanggol si Marco.
Iginiit na ang mga negatibong bagay na sinasabi tungkol sa kanya ay mga tsismis lamang at binibigyang diin ang kanyang tunay na kabutihan. Subalit, sa gitna ng matinding laban kay Fabrizio, si Renault ay nalulunod sa isang malalim na alaala ng kanyang anak na si Natalie na umuwi na umiiyak. Inaamin na tama ang kanyang ama tungkol sa mga problema sa kanyang relasyon. Ang alaalang ito, na nagpapakita ng lalim ng personal na pagsubok ni Renault, ay sabay na nagpapalakas sa kanyang galit at determinasyon sa ring. At habang nagpapatuloy ang laban, tinuyan ni Fabrizio si Renault sa pamamagitan ng pagkomento sa kanyang pagiging magulang at mapang-uyam na nagmungkahi ng kasal kay Natalie bilang paraan para lalo pang provokahin si Renault. Ang malupit na biro ni Fabrizio tungkol sa pagkatalo niya, kapalit ng pagpapakasal sa anak ni Renault ay nagpapakita ng kanyang pagmamaliit at ang psikolohikal na pakikidigma na ginagamit niya upang mawala ng balanse ang kanyang mga kalaban. Itinulak sa gilid ng pagtuya ni Fabrizio, si Renault, na puno ng galit, ay naglunsad ng masigasig na atak bilang pagtatangka na mabawi ang kanyang dignidad at protektahan ang karangalan ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, inasahan ni Fabrizio ang reaksyong ito, ginamit ang kanyang kontra-atake nang mabilis at tumpak na tumama sa mukha ni Renault. At habang nanonood ng video ng laban ni Fabrizio, kasama si Yu, binanggit ni Ki ang kalupitan ng laban, na napansin na halos lahat ng posibleng foul na maaaring gawin ng isang boksingero ay naganap sa partikular na laban na ito. At ang kinalabasan ay iniwan si John Renault sa isang nakakawasak na estado, parehong pisikal at emosyonal, na binibigyang diin ang kahigpitan ng laban at ang epekto nito kay Renault at sa kanyang pamilya, na inilarawan bilang labis na nag-aalala at naapektuhan ng pagbagsak ni Renault. Dagdag pa ni Ki sa pag-uusap kay Yu, iminumungkahi na ang mga aksyon ni Fabrizio sa ring ay may dobleng layunin, hindi lamang para siguruhin ang kanyang tagumpay kundi para rin magpadala ng isang malinaw na babala sa anumang mga hinaharap na hamon na sa pagtiyak na ang labang ito ang magiging pinakamaruming laban kay Yu sa kanyang karera. Sa simula ng storya ng nagja-jogging si Yu, at makikitang sinasabayan siya ng nagmumotor na si Carmen, masusing minamatyagan ang paligid. At habang sila'y nagpapatuloy, pinapanatili ni Carmen ang pagmamatsyag sa iba't ibang tao sa kanilang paligid, isang tao na sumusunod sa kanila, isang paparazzi na pilit itinatago ang kanyang sarili, at isang lasing na pasuray-suray malapit sa kanila. At napansin ni Carmen na kinakabahan ang lasing, samantala, isang pagbabalik-tanaw ang nagpapakita ng pag-uusap sa pagitan ng isa sa mga kahina-hinalang tao malapit kina Yu at Carmen, at ni Marco Santorino. Ang taong ito, na may dalang misyon, tinutukoy ang isang botelya na may lamang hindi kilalang likido. Inutusan siya ni Marco, na may ngiting mapanlinlang na hintayin lang si Yu at aksidenteng mabangga ito, siguraduhing mabuhusan ang laman ng botelya, sinigurado ni Marco na madali lang ang plano na ito. Pero biglang lumala ang sitwasyon nang bigla siyang hawakan ng mga bodyguard ni Marco. Nagulat at natakot ang tao, tinatanong kung ano ang kanilang ginagawa. Nakangiti pa rin, sinabi ni Marco, na nagbibigay lang sila ng bakuna, dahil hindi ito ganap na ligtas na pahiwatig na may peligro sa kanilang operasyon, habang tinuturukan ang tao, at nagrereklamo siya sa sitwasyon. Sa kasalukuyan, habang pinagmamasdan niya si Yu, nadarama niya ang pagkainis, habang iniisip ang misteryosong likido sa botelyang hawak niya. Nag-aalangan at takot, naiisip niyang gawin na lang ito ng mabilis at tumakas sa mapanganib na sitwasyon, at habang papalapit si Yu, mabilis niyang isinagawa ang plano, palit ang eksena, at sa gitna ng isang mahalagang pagpapaliwanag, masinop na inilatag ni Carmen ang mga alituntunin ng asal para sa nalalapit na laban sa Santorino kina Yu at Ki. At habang siya'y nagsasalita, ipinakita sa eksena ang isang matensyong sandali kung saan sinubukan ng isang hindi kilalang tao na isakatuparan ang kanyang lihim na plano laban kay Yu na layong kontaminahin siya gamit ang isang misteryosong likido. Subalit, bigo ang tangkang ito ng si Yu, nang hindi namamalayan ang panganib, ay mabilis na umusad pasulong, nalampasan ang taong balak gumawa ng masama sa kanya nang walang anumang insidente. Itinuloy ni Carmen ang kanyang paliwanag ng walang pagkaantala, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging alerto. Pinayuhan niya si Yu na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa sinumang hindi kasama sa kanilang agarang grupo, lalo na ang diin na kung may lumapit man sa kanya, maliban sa kanya o sa coach, dapat nila itong iwasan. Binigyang diin ni Carmen na maraming tao ang handang gumawa ng masama kapag binayaran, binibigyang liwanag ang mga panganib na nag-aabang sa kanila,
habang sila'y naghahanda para sa laban, binigyan ni Carmen ng babala si Yu tungkol sa panganib ng pakikisalamuha sa mga taong hindi nila kilala, na nagsasabing maaaring ang sinumang makasalubong nila ay nagtatrabaho para kay Marco. Pinayuhan niya silang iwasan lalo na ang pakikipag-ugnayan sa mga reporter, dahil kung hindi magtagumpay si Marco sa direktang manipulasyon, maaaring gamitin niya ang media para kumalat ang mga chismis at maling impormasyon. Habang nagpapatuloy si Carmen, bahagyang gumaan ang kanyang tono habang sinisiguro niya kay Yu na mayroon din silang sariling network ng mga espiya at hindi matatawag na wala silang laban. At sa paglipat ng eksena kay Marco, na ngayon ay sentro ng matinding pagsisiyasat ng media. Binaha siya ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa kanyang sinasabing relasyon sa asawa ng gobernador, isang kontrobersyal na video, at kahina-hinalang mga transaksyon sa pananalapi. At habang ngumingiti si Marco at hindi pinapansin ang mga reporter, ipinagpatuloy ni Carmen ang pagdetalye ng mahigpit na mga hakbang sa seguridad at mga pagbabago sa pamumuhay na kinakailangan para sa kaligtasan niyo. Ipinahayag niya na ang labanan na kanilang kinakaharap ay tungkol talaga sa kapangyarihan pinansyal, at buong kumpiyansang sinabi na bagaman mayaman ang kanilang mga kalaban, maliit lang ito kumpara sa yaman ng kanilang gym. Samantala, inilatag naman ni Carmen ang mga patakaran. Una, dapat kumain lang si Yu ng pagkain na kanyang inihahanda para maiwasan ang lason. Pangalawa, susunugin agad ang anumang mga box na matatanggap para maiwasan ang pagpasok ng mapanganib na substansya o aparato. Pangatlo, dapat laging kasama si Yu si Carmen tuwing siya ay lalabas ng bahay, kahit sa maikling distansya, para matiyak ang kanyang kaligtasan. Pang-apat, upang mabawasan ang panganib ng mga cyberattack, bawal muna ang paggamit ng mga computer o cellphone. Ngunit napaisip, tumugon si Yu sa nakakatawang muka at nagsasabing hindi naman talaga siya gumagamit ng mga yon. Sa huli, nagbigay si Carmen ng mas personal na babala tungkol sa kaligtasan ng pusa ni Yu. Sinabi niyang bagamat maaaring umiwas ang kanilang mga kaaway sa pagpatay ng tao, hindi naman sila magdadalawang isip na targetin ang mga alagang hayop. Subalit nangako si Carmen na gagawin niya ang lahat ng makakaya para protektahan ang pusa, ngunit binigyang diin niya na kailangan ding maging alerto si Yu sa lahat ng oras, at makikitang mataman ang tingin ni Ki sa pusa ni Yu na nagpapahiwatig ng isang sandali ng pagmumuni-muni o pag-aalala. At habang nagbabago ang focus, nakikita natin sina Carmen at Yu na umaalis sa gym, magkasamang naglalakad pauwi matapos ang isang matinding sesyon ng pagsasanay. Habang naglalakad sila, nagmumuni-muni si Carmen sa kanyang mga pinagdaanang karanasan kasama si Yu. 5 taon na mula nang una niyang makilala si Yu noong siya ay isang high school student pa lamang. Ngayon, siya ay naging world champion na nakakamit ang 4 na weight divisions, at pinagninilayan ni Carmen ang kanyang potensyal na manalo sa middleweight title. Iniisip ni Carmen ang mga hamon na darating, partikular ang mga desisyong ginawa ng coach, at pinag-iisipan kung inihahanda ba si Yu na makaharap si Aaron, isang malakas na kalaban. Tinatanong niya kung ano ang mangyayari kay Yu kung sakaling magtagumpay siya laban kay Aaron, na nagpapakita ng kanyang malalim na pagkakasangkot sa karera ni Yu at ang kanyang pag-aalala sa mga epekto ng kanyang posibleng mga tagumpay at hamon. At habang pinagninilayan ni Carmen ang hindi tiyak na kinabukasan ng mga boksingero, nagtatanong kung mawawala rin ba si Yu tulad ng iba. At sa pagkakataon niyon, bigla silang hinarap ng isang grupo ng mga nakakatakot na tao sa kalye sa gabi. Ipinahayag ng mga lalaking ito na sila na ang may kontrol sa lugar na iyon at nangangailangan ng bayad para makadaan, na nagbabantang maaari ring magbayad si Carmen gamit ang kanyang katawan kung wala siyang pera. Mabilis na tinasa ni Carmen ang sitwasyon. Iniisip kung ang mga umaataking ito ay pinasweldo rin ni Marco Santorino. Subalit nang pagmasdan niya ang mga ito ay mukhang hindi ito gawa ni Marco. Nagulat siya sa kanilang presensya, at napagtanto niyang maaaring mali ang kanyang pagkarkula sa mga kriminal sa lugar. Akala niya na naalis na nila ang mga lokal na siga dito. Nagsisisi si Carmen sa paglalagay lamang ng pinakakaunting bilang ng mga gwardya dahil hindi pa niya natutukoy ang lahat ng mga taksil sa kanilang hanay. Subalit muli niyang pinagtibay ang kanyang pangunahing pag-aalala sa kaligtasan ni Yu, na nagpapakita ng kanyang responsibilidad at patuloy na mga banta sa kanilang kapaligiran. Subalit tinanong ni Carmen kung natatandaan pa ba ni Yu ang kanilang pinag-usapan noon, at tiniyak ni Carmen kay Yu na kaya niyang protektahan ang sarili. Ngunit, bago pa man siya matapos magsalita, mabilis na kumilos si Yu. Inagaw niya ang baril ng isa sa mga siga, at walang pag-aatubiling binaril ang mga umaataking siga sa kanilang mga binti, na nagpahinto sa kanila.
Ang desisyon at marahas na aksyon na ito ay ikinagulat ni Carmen, na nagdulot ng malalim na pag-aalala tungkol sa kahandaan ni Yu na gumamit ng nakamamatay na puwersa, at habang nakahandusay ang mga sugatang siga sa lupa na dumadaing sa sakit, agad na pumagitna si Carmen upang pigilan si Yu na maaaring magpalala pa ng karahasan. Inisip niya ang mga nakaraang pagkakataon sa boxing ring kung saan ipinakita rin ni Yu ang katulad na agresyon, at ang isang magkasalungat na alaala kung saan halos maiyak si Yu nang tumanggap ng pagkain mula sa kanya. Ang magkasalungat na mga larawan ni Yu ay nagtulak kay Carmen na pagdudahan ang kanyang likas na katangian, ngunit nagpatibay din sa kanyang hangaring maniwala pa rin sa kabutihan ni Yu, at sa gitna ng mabigat na sitwasyon, biglaang binago ni Carmen ang usapan. Tinanong si Yu kung gusto ba niyang mag-date sila sa kanyang susunod na araw na walang pasok. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.